Sumainyo ang Panginoon. Mapalad ang taong sumusunod sa utos ng buong Diyos. Yun ang aking sinagot sa Salmo Responsor. Maliwanag bahagi na pagbuo natin bilang mga mananampalatayang nagkasunod ng ating Panginoon Kristo. Pero nais natin ito lalong panatili. Kasi hanggang gusto naman natin sumunod sa pagbuo ng Diyos. Ngayon natin bakit tayo nakasusuway. Una, maliwanag na alin. Isang katotohanan ay pinamamanig sa atin yung kahalagahan ng tinatawag nating malayang pag-ibig. Freely. Magkakaroon. Kasi kung minsan may mga tao sa atin, bakit hindi nilang pilitin ng Diyos na ang tao ay sumunod? Hindi ka lagi ng Diyos. Bakit? Isa ko sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa tao ay ang kalayaan na pumili. Gusto ng Diyos natin, tayo ang pipili. At gusto ng Diyos na kung sakaling siya ang pipiliin, malaya, hindi piliin. Ano ang sabi ng mga matatanda? Hindi masarap ang hinog sa pili. Kaya kailangan pinili. Kaya maganda ko yung unang pagbasa. Sa aklat ni Propeta sila, kasi anong sabi ni Propeta sila, kung gusto ninyo, kung gusto ninyo, nais ng Diyos na gustuin natin. Ayaw ng Diyos natin, pinili tayo. Kaya bahagi yun ng pagkilo sa kung saan, ay makita rin natin dito na yung tao ito ay sabi na natin ay naging masama ko ng pabuti. Bakit? Siya mismo pumili niya. Bahagi yung pagkaman sa kanina natin may mga pagkakataon na nakaka-apekto yung mga tao kasama natin, kabarkada natin, yung pamilya natin na pinanggalingan natin, yung lipunan na ginagalawan natin, yung pinag-aralan natin, yung eskwelahan natin, maaari yung lahat naka-epekto. Pero, ikaw pa rin ang pipili. Bahagi ko yun. Maaaring tawagin ako natin kung yun ay magkakataon na kinakailangan sanayin namin ang tao na maging responsable sa kanyang pagkilos. Hindi lamang natin na kumisa kasi may mga magulang na hindi tinutulungan yung mga bata, ang kanilang mga anak. Hindi sila tinutulungan. Kaya nga maganda yung pinangayan doon sa kakibat ng pangayan, yung age of reason, yung spiritual na kabantayan upang malaman niya yung katotohanan. At sa amin, yung pinatawag namin ang edad na parang nakita na yung tama ng mali sa amin bilang mga Kristiyano ng Moro at the age of 7. Dapat yung sinisimula na natin na yung bata ay matulong maging responsable sa kanyang pagkilos at sa kanyang desisyon. Napakala yung tinatawag natin concept, yung pagpayag o hindi pagpayag. Kaya, hindi natin pwede sabihin na napilitan ng hindi. Hindi yun. Kung sakali pa
ganun yung kaisipan ng mga mahal nyo sa buhay, lalo-lalo na kayong mga magulang sa inyong mga anak, may kulang sa pagtuturo ninyo para sa kanila. At yun ay kinakailangan hinuhubog yung mga bata na nagkasala na pangatawanan mo, magsisika at magbago. At kung sakaling may magandang kang ginawa, pagpasalamat mo. Kaya pwede na muna yung kalayaan ng pumili. Nakakasama po yun. Kaya kailangan natin na ituro sa susunod na henerasyon. Pangalawa, siguro na sabihin ngayon, no? Wala namang gusto na sumama sa demonyo. Wala namang gusto, sabi nga ako sa aklat mo sila, pwede kang pumili, buhay o kamatayan. Wala namang gusto pumili ng kamatayan. Pero bago nagkakasala, kinakailangan din natin na magkaroon tayo ng sapat na kaalaman. Yun ang sabi ko sa Panginoon sa dalawang pagbasa. Kung alam lamang ng tao ang tunay na kadahilanan, hindi dapat may pangako si Jesus sa Panginoon. Kinakailangan din natin ng pag-aaral. Patuloy ng pag-aaral. Kinakailangan natin. Kung sabihin, hindi pwede sabihin ng hindi wala yan. Exempted ako. Hindi lamang na ignorance sa Lord, excuses no one. But most of the time, tayo ay nasasaktan kasi hindi namin alam. Medyo mabigat ko. Ba't ka nanghihirap? Hindi ko alam tayo natin may obligation bilang mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko to continue learning. Kaya tayo pinagsisimba pag-aaral ng linggo. Bahagi yun ang makilala natin. Pagkakataon na kung saan tayo ay hinahamon ng ating pananampalataya. Na dapat nilalaman natin. Yung term na ginamit ito ay knowing the Spirit. Kilalanin ang Espiritu. Kaya yung Espiritu ito. Kasi pinakailangan natin mag-aaral natin ang demonyo. Ano yan? Sweeting yan. Magaling ng bintang yan. Magaling ng bintang yan. Hindi naman magpapakita sa inyo ng may sumay. Nakakatakot. Magpapakita sa inyo ng isang sex ng babae o masulang lalaki. Bahagi yun na makita ko natin. Kaya ang tawag natin yan magpapakita na kaya tayo gumagawa ng masama ang ipapakita ng demonyo yan yung apparent mo. Akala natin na mabuti. Ayun pala, scam. Patibong. Kaya kinakailangan natin yung makita natin kung kaninong Espiritu. Espiritu ng Diyos o Espiritu ng dapat sa Diyos. Siguro narinig yung mga sigang conversation of the Spirit. Pakipag-usap sa Espiritu. At sabi nga natin, kaninong Espiritu ayaw na kami mag-usap. Kanino natin na malalaman kung ito maging Espiritu na galing sa Diyos o Espiritu na galing lumabag sa utos ng Diyos. Kaya napakalaga yung patuloy ng pag-aaral, pag-inilay, at pakipag-ugnayan natin, lalo-lalo na sa Diyos. Kaya makikita natin na yung tunay na pagtulong sa pumikabat, hindi lamang ang full consent. Kinakailangan din natin full knowledge. Kaya kinakailangan natin ng patuloy na pag-aaral, pag-nilay, pananalisin upang hindi natin makita kung ano na yung kalooban ng Diyos.
Pangatlo, panyayon yung pinapaayon sa atin ng mga hapon yung pinapamanin sa amin ng buong kapal. Si Panginoon ni San Mateo ngayon sa araw na ito, anong sabi ni Jesus? Kung ang pagsunod ninyo sa utos ng Diyos, sa kalooban ng Diyos ay katulad ng mga Pariseo at mga Eskriba, hindi naman tayo mga Eskriba at mga Pariseo. Pero nang ibig sabihin ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, katulad ng Eskriba at mga Pariseo. Nasunod din naman ang mga Eskriba at Pariseo. Bahagi ng alam nila yung batas at sumusunod sila sa batas. Pero, kulang. Ano yung kulang? Ang kulang ngayon yung halimbawa na ibinigay kay Jesus na kung ikaw yung utos na huwag kang papatay, pero nabuod ka naman sa iyong kapwa, para mo na rin pinatay. Ang kalimitan yung pagkapuot mo sa kapwa mo ngayon, umahantong sa pagpatay. Isa ko yun sa kadahilanan. Kaya na yung sinabi, huwag ka nang mapuot sa kapwa. Yung pinahagi namin na yung pakikiapin, yung mag-isip ka daw ng masama, na mahalay sa kapwa mo, ayun ay alin, pakikiapin na sa isip. Well, hindi lamang sapagkat nakalagay na rin yun sa 9 Commandments. Makita ko natin, 9 and 10 Commandments. Yung pag-iisip ng pagnanakaw, pag-iisip ng pakikiapin, kasalanan na. Pero yung panyayan ay pinakayaw na Jesus doon pa lang, pigilan na. Bagaman hindi naman lahat umahantong sa pakikiapin, pero maliwanag na yung mismo sa isip pa lamang nagkakasala ka na. At yung pamuli, anong sinabi? Kung mangangako ka, anong batas yun? Pangatlo, huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos na walang kabuha. Mangako ka, mangako ka. Huwag ka masumukwa sa Diyos. Kasi gagamitin mo lang ang pangalan ng Diyos na walang kabuha. Oo, hindi. Pero ano yung na sinasabi ko rito? Yung panyaya natin, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos dapat may kalakip na pag-ibig. May kalakip na pag-ibig. Hindi ka lang sumusunod sa utos ng Diyos dahil ito ay batas. Kaya nga, ginawang batas yun, hindi lang basta gusto ng Diyos na gumawa ng batas. Gusto ng Diyos na huwag ka at ako ang mapahamak. Kasi kapag ginawa natin yun, mapapahamak tayo. Bakit ayaw ng Diyos ang tayo mapahamak? Kasi mahal na tayo. No? At maging maliwanag din, yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos gawa ng pag-ibig. Makikita ko natin, bakit may mga tao nagagawa, maraming nagagawa. Kasi hindi lang sapagkat pagsunod, ulit na rin, bakit yung sanabi sa Diyos, na Diyos ng pag-ibig. At ano itong sinigyan mga panyaya ko rin sa mga pag-misa natin sa patay ngayon sa araw na ito. Kasi sa namin, wala naman tayo magagawin sa namin. Kundi hindi mo na kinakailangan doon ang pananampalataya. Hindi mo na kinakailangan ng mga sunod. Kasi yun na yung kaganapan ng iyong pag-asa. Yun na yung pinakabuon ng iyong pananalig. Pero naman sabi sa Pano, the greatest of all the cardinal virtues pag-ibig. Bakit? Ganun kasi sa namin Kaya, ang pagpasok sa kaharian ng langit, ng Diyos sa langit, ay kasi may kaakibat na pag-ibig. At yung langit ay kaganapan lamang patuloy. Pagpapatuloy, wala na tayo gagawin ito, hindi mag-iibigan. Hindi matatapos yung pag-ibig. Paano tayo masasanay ng pag-ibig kung hindi tayo masanay sa iklim na ito?
Kaya kinakailangan maging mapuno tayo ng pag-ibig sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. At kung tunay na tayo ay umiibig, hindi depende hindi tayo susunod sa kalooban ng Diyos. Kasi yung pinaka-utos niya ay walang iba kundi utos ng pag-ibig. At sa oras na tayo sumusunod sa utos ng Diyos, tayo ay lalong nagiging kaibig-ibig. At lalo tayo nagpapahayag ng pag-ibig. Kung ang pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, hindi ka nagiging hindi ka umiibig, kulang yan. Hindi tayo makapapasok sa